family, we wish you a Merry Christmas. Let it be full of celebrating and full of our God's blessing. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you Merry, Merry Christmas. And to you a Merry, Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a Merry, Merry Christmas. To you, yeah. With the spirit of giving, we wish you a Merry Christmas. Let's fill this house with celebration as we remember Jesus. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you a very Merry Christmas. And to you a very Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a very Merry Christmas. To you. We wish you a very Merry Christmas. And to you a very Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, very Merry Christmas. To you. To you and your family, we wish you a Merry Christmas. Let it be full of celebrating and full of our God's blessing. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you Merry, Merry Christmas. And to you a Merry, Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a Merry, Merry Christmas. To you, yeah. With the spirit of giving, we wish you a Merry Christmas. Let's fill this house with celebration as we remember Jesus. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you a very Merry Christmas. And to you a very Merry Christmas. Let it be full
Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Purihin ng Panginoon at kami po sa Ambassadors for Christ International ay bumabati po sa inyo ng maligaya at pinagpalang Pasko at pinagpalang bagong taon sa ating lahat. Kayo po ay ingatan ng Panginoon dyan sa inyong kinalalagyan at i-bless po lahat ng gawa ng inyong kamay. And I pray and declare promotions para po sa inyo at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ay pakaingatan din po ng Diyos. Purihin ng Panginoon at dalangin ko rin mga kapatid dito sa Pilipinas mula dito sa GMA, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Thank you for being with us dito po sa ating discipleship training, live streaming. Purihin ng Panginoon at patuloy po tayong mag-aaral ang salita ng Diyos. But before we continue, we would like to ask God the Holy Spirit to empower us, enlarge the capacity of our spirit to give us fresh and fresh manna from heaven. So before we continue, I would like to invite everyone to join me in a word of prayer. Father, we come to you tonight in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for the opportunity and the blessings you've given us to study your word. I pray that tonight, Lord God, you will enlarge the capacity of our spirit as we continue to receive fresh divine revelations from you. For we believe, Lord God, that man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. And we thank you also, Lord God, patuloy po ang supply ng iyong mabiyayang salita ay hindi po napuputol, bagkus tuloy-tuloy po ito all year round. So we are so blessed because we have this kind of supply from heaven. And we thank you, Lord, because it's now up to us who are recipients of the now word, how we're going to keep it in our lives and how are we going to apply it in our lives. I pray, Father God, that the release of your grace, the grace to govern and the power to prevail, in order for us, Father God, to do it and to apply it powerfully over our lives. We thank you because we believe that if a person walk according to your word, the heavens will be open, and we can live in righteousness and holiness, and the heavens will be kept open, and we will live a pleasing life before you. I also pray those who are sick right now. Father, I pray in the name of Jesus for your divine healing to be upon their bodies right now. I rebuke all kinds of sickness, cancer, lung cancer, blood, cancer in the blood. In the name of Jesus, I bind you in the name of Jesus, and I command you to leave that body right now. In the name of Jesus, disappear. In the name of Jesus, I also pray those who are suffering from leukemia, those who are suffering from terminal illness, in the name of Jesus, I pray, Lord God, that this kind of sickness, Father God, in the name of Jesus, will be healed right now. In the name of Jesus, I also pray those who are being hit by the typhoon Odette. In the name of Jesus, I pray, Lord God, that you will continue to encourage people, especially our brethren in the Lord. I pray that they will become instruments, Father God, for the restoration of that devastation na dala ng Odette. Gayon pa man, Lord God, use us to be a channel of blessings also for them. Thank you, Father God, that in times like this, you are there. You are always there for us. Your steadfast love never ceases. Your mercies never comes to an end. They are new every morning because great is thy faithfulness. We thank you and we bless you. As we study your word tonight, I pray that this will empower us. This will continue to lead us closer to you and guide us and serves as our roadmap as we journey towards destiny. We thank you and we bless you, God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study. Speak to us in a very powerful way, and let your will be done in our lives and make us strong and establish and empower us, Lord God, to secure our victory on the battles ahead of us. We thank you once again. Bless your name, and I pray, Lord God, that all the viewers tonight will not just be blessed or built, but they will be transformed. Thank you so much, Lord God. We welcome you tonight. Be with us in the name of Jesus Christ our Lord. This is our prayer, and all the blessed people of God declare,
Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. So, kumusta po kayong lahat? A Merry, blessed Christmas to all of us. As the Christmas season is approaching, I pray that just as what Pastor Wilbert had preached last Sunday, that Christ is the reason for the season. Dapat po, malinaw po sa atin yan. Alam ko ho, tama si Pastor Wilbert, marami hong mga awitin na hindi na po si Kristo ang sentro. Marami din po mga events na hindi na si Kristo ang sentro. But gayunpaman, as believers of the Lord Jesus Christ, let us show the world how to celebrate Christmas in an accurate way where we can show them that Christ is the reason for the season. Of course, we would like to welcome you in the name of the Lord. Thank you for joining us tonight. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook at ganun din sa mga kapatid natin, live rin po tayo ngayon sa YouTube. So please do us a favor. Please share this to your loved ones and to your friends so that they will also be able to listen to the now Word of God. So our topic is entitled, the main topic on natin is biblical principles that establish and empower our faith to secure victory. And one of our subtopic is entitled Journey of a Ship to Sonship. So dito pinakita po natin, just a sort of overview, Journey of a Ship to Sonship, what to do to strengthen and establish your connection to the carrier of your grace. The carrier of your grace serves as God's depository of His grace in the life of a person. So dapat malinaw po sa atin, bawat isa sa atin, dapat meron tayong carrier ng grace. Because God's grace will not be deposited to you directly. Okay? Kung si Timoteo, meron siyang Pablo, si Elisha, meron siyang Elijah, si David, meron siyang Nathan at Samuel. So makita natin, God deposited the grace that you need or His grace in the life of a person so that you will be able to access that grace through connection, strong and accurate connection. That is why ganito natin pinapaliwanag para mas malinaw. So what to do to strengthen and establish your connection to the carrier of your grace or your spiritual father? Number one, they count themselves not as spectators but part and intertwined in the Spirit with their spiritual father. So 1 Chronicles 11, 1-3, and sabi, all Israel came together to David at Hebron and said, we are yours, we are your own flesh and blood. So this is the connection na kung saan ang isang son in the Spirit, ang journey niya ay from ship to sonship. Makikita natin that they count themselves not as spectators. Pag sasabing spectators, ito lang yung mga taga-masid. Okay, mga nakatanaw lang palagi. And most of the time, pagka ito ho ang ugali ng marami, at hindi po nawawala ito sa loob ng church, there are spectators, pero ang akin pong hamon sa bawat isa nakikinig ngayon, if you belong to a church, do not be spectators. Okay? Be part of the life of your pastor, and especially to his God-given mandate. Kasi napupuna ako sa maraming spectators, ito yung mga walang ginagawa. Bukod sa walang ginagawa, madada pa. Okay, mga bibig nito, puro puna. Pero pagka mayroon kang ipapagawa, hindi naman ginagawa. So, ang aking payo sa mga spectators, you better shut up. Okay? Never speak because hindi nakatuloy yung salita ng mga spectators. At dapat wala ng spectators sa loob ng church kasi ang Diyos hindi niligtas yung mga tao at ginawang Kristiyano para magiging tagamasid. Okay? So, mayroon talagang ganun taga-masid. Better for you kung taga-masid ka itong 2021, pagdating sa 2022, bumawi ka. Okay? Wala ka dapat palagpasin na oras, minuto, segundo. Dapat wala kang gagawin kundi buhos lahat. Magbayad ka ng utang mo sa 2021 kasi puro ka pahinga at wala kang ginagawa. Tingnan niyo ako mabuti. Spectators, believers. Okay? Believers but acting as spectators in the church. They are useless in the ministry. The Lord cannot use them. So dahil hindi sila magamit ng Diyos, yan ang delikado. Kasi pag hindi ang Diyos gumagamit sa ganyang mga klaseng tao, tiyak demonyo ang gumagamit dyan. Kaya nagiging pabigat, nagiging hadlang,
Kaya hindi sila, ang church nahirapan ding umusog. Bakit? Naroon mismo sa loob yung bara. But in 2022, I want to tell you, mga kapatid, be a help, not a burden. Be an asset, not a liability. Dapat alam mo yung value mo sa sarili mo kasi kung tunay kang Kristiyano, hindi ka pabigat. Ulitin ko pag tunay na Kristiyano at bahagi ng iglesia o ng church, hindi pabigat. Kasi mga tunay na Kristiyano may kusang palo yan. Tumutulong. They consider themselves as part of their pastor, of the life of their pastor. Kaya malinaw sabi ng mga Israelita kay David we are your flesh and blood. Ibig lang sabihin, they are part of him. They treated themselves as sons and daughters to David. Nagkanawan tayo? We are your own flesh and blood. They are intertwined with their pastor. Pag sabing intertwined, hindi lamang sila naging isa Kung baga alam yung intertwined, yung tali, napasin niyo yung lubid. Bakit ang lubid tumitibay? Dahil mayroong 3 hibla, mayroong 4 na hibla, at sila ngayon ay pinagsasalit-salitan para lalong tumibay. At tawag dyan intertwined. Where? In the spirit, with their spiritual father. If this is the kind of commitment na meron ng bawat isa, napakasarap ho na mabuhay na bilang Kristiyano at walang magagawa ang demonyo kundi layasan talagang simbahan. But sad to say, because there are spectators, people who are not strongly and accurately connected to their pastor, they are opening their lives or themselves to the attacks of the enemy in order for them to become instruments by the devil. Alam niyo ho, diretsahin na ho natin, People who are not strongly and accurately connected to their pastor, they are an open door for the devil to be used by the devil to distract, but you can never destroy the mandate and the church. You are only used by the devil to distract. Tingnan niyo ako mabuti. Tumingin ka sa aking mga mata, kapatid. Gaganap ka rin lang naman ng role sa buhay na ito. Yung buhay mo na napakaiksi at pwede ka mamatay anytime. Gagamitin mo pa sa walang kabuluhan. Demonyo pang gagamit. Di ba napakapangit? Pasensya na kayo, nililinaw ko, maganda itong mensahe natin, pang year end. Napakasama at napakapangit kung ang buhay mo, demonyo lang ang gagamit. By the way, hindi si Satanas ang namatay sa krus, si Kristo. Baka lang nakalimutan nyo lang. Yung mga spectators, baka nakalimutan nyo. Si Kristo ho ang namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi yung demonyo. Bakit demonyo sinusunod mo? So mag-isip-isip kayo, mga spectators, So you better shut your mouth and begin to work. Be part of the life of your pastor. Pag bahagi ka ng pastor mo, di mo iniiwan. Kung may naman ako nabasa, pinost ko sa Facebook, ang sabi, those who stay with us to the end, they are our partners in destiny. Are you your pastor's partner in destiny? Kasi ang tunay na partner sa destiny, hindi nang iiwan. Tuloy-tuloy yan. Okay? Tatapusin till the end. Watch me now. Sa lahat ho na walang ginagawa at nakatutok lang sa pagsuporta sa kanilang pastor at sa mandato ng Diyos na inilagay sa buhay ng kanilang pastor, I prophesy to you in the name of Jesus tonight, beginning tonight, your life will never be the same again. I prophesy to you an open heaven. I prophesy to you that your needs will be met by the Lord. Matthew 6:33 will become alive in your life in the name of Jesus. Receive it. You know yourself. You know who you are. Receive it in the name of Jesus. Pangalawa, how to strengthen and establish your connection to the carrier of your grace. They know the mandate of their Father and more than willing to help all the way to finish His assignment. Watch me now. Kung sa number 1 ho, they are part of His life. Anything that happens to Him, they do not leave Him alone, but they help Him. Okay? They comfort Him. Especially kung may mga challenges, ganun ho ang mga anak sa pananampalataya. Di nila iniiwan yung kanilang spiritual father. They are the source of his strength. They are the source of his encouragement. Okay? Sa flesh, of course, God yung number 1, pero gagamit ang Diyos ng tao na magiging instrumento para lumakas ka. Yun yung mga spiritual sons. Pangalawa, they know the mandate.
Ilang ulit ko na sinasabi, time will come, pag magkakaroon ka na ng close proximity sa pastor mo, sa spiritual father mo, you will begin to discover his weaknesses and his strength. Pero more than your father's character, you are after or you are pursuing the mandate that God had given him. Our connection should not just be person to person or life to life. More than that, mayroong purpose, mayroong mandate na binigay ang Diyos sa buhay ng pastor mo. Bakit ganito ang pagkaka-explain natin? Because too much, strong and accurate connection and close proximity to your spiritual father will lead you to familiarity. Malinaw? Pag ikaw ay masyado ng close sa spiritual father mo, nagkakaroon ng familiarity. And familiarity, if not handled well, pag hindi ka marunong mag-handle ng familiarity, anong kasunod? Manganganak ito ng contempt. Pag sinasabing contempt, dahil nakita mo na yung mga weaknesses ng spiritual father mo, anong mangyayari? Nagkakaroon ka ngayon, yung honor, yung respect, bumababa. Yan ang contempt. So dapat paliwanag sa atin, kahit makita natin yon, which is hindi maiwasan kasi hindi perfect ang spiritual father mo, lalo ka naman, okay? Kaya nga walang karapatan yung bawat isa na mag-judge. Okay, but again, sabi ko, di ba nakaraan, if you cannot respect the person, respect his position. Malinaw? He is your spiritual father, he is the carrier of your grace, he has the mandate of God where you are just a part. Ulitin ko ha. He carried the mandate from God. He received the mandate of God. You are just a part. Malinaw? Now, if you will not do your part, then walang problema. Kaya ng Diyos to pa rin yung mandato. Kaya nga ho, kung kayo ay pinasailalim ng Diyos sa isang pastor na nagsasalbing spiritual father ninyo, alam ninyo na meron siyang mandato galing sa Diyos, bahagi ka lang. Ngayon, kung hindi ka makikisali at hindi mo gagampanan yung bahagi mo, bagkus nagiging hadlang ka pa at nagiging pampabagal ka pa, ganito yan ha, sa isang katawan, ang church is a body of Christ, malinaw. Hindi lahat ng nandyan sa church ay kabahagi. Sa body, ganito yan. Makinig ha, tumingin sa'yo mabuti. Hindi lahat na nasa loob ng church ay talagang gumagana. Hindi lahat na nasa loob ng church ay talagang nagtatrabaho at kailangan. Ganun din sa body natin. Mayroon naman tayong tinatanggal pag naliligo ka. Ano yan? Libag. Diba kinukuskus mo yung libag, tapos binabanlawan mo para maalis? I pray na huwag kayong maging libag sa body of Christ o sa church na kinabibilangan nyo. Kasi ang libag tinatanggal. Palinaw? Alam ko, hindi kayo yun. Pero at least nalaman nyo ngayon. Be part of the life of your pastor. Be intertwined with him in the Spirit. Huwag mong iiwan. Pakiusap ko sa inyong lahat. Never leave your pastor. Because, tama, huhugot siya ng lakas mula sa Diyos. At huhugot din siya ng lakas mula sa mga members, leaders, and workers. Oras na iniwan niyo yan, mamarkahan kayo, delikado. Why? Because sa susunod, hindi na siya ngayon hihingi ng pabor sa iyo. Hindi na siya ngayon hihingi ng tulong sa iyo kasi alam na niya eh. Nakita niyo? Your pastor, ang dala-dala niya mandato ng Diyos. Tumingin ka sa akin, huwag kayong pumikit mga kapatid ha. Ang pastor mo, ang kanyang trabaho, i-secure yung eternal destiny mo. Pagkamatay mo dito sa lupa, tsatsakin ng pastor na pagmulat ng mata mo sa kabilang buhay, mukha ni Kristo makikita mo, ipiniprepare ka ng pastor mo. Yan ang trabaho ng pastor mo. Intindihan? Yan ang trabaho. Kaya nakakahiya pag hindi mo suportahan. Ikaw na nga ang ginagawa ng mabuti, ikaw na nga yung nililid para makapasok ka doon sa kaharian ng Diyos. Tapos yan pang gagawin mo, ay talagang ikaw nang sumintensya sa buhay mo. So they know the mandate of their pastor. Alam nila. And they are more than willing to help him all the way to finish his assignment.
And the Lord your God said to you, you will shepherd my people Israel, and you will become their ruler. When all the elders of Israel had come to King David at Hebron, he made a compact with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. And the Lord had promised, as the Lord had promised through Samuel. So makita natin, alam nila kahit si Saul pa yung hari, alam nila na mayroong mandato ang Diyos kay David na siyang mangunguna sa bansang Israel. Kaya nagkaisa sila. Okay? Nagkaisa sila na tulungan si David at iproklama at i-anoint si David as king over all Israel. So you have to know the mandate of your pastor. You have to go beyond the man. Okay? Beyond the man, the mandate that God had given to the man. If you are connected to the mandate of your pastor, then connection to your pastor will be made easy. Number 3, they are fully determined to fight for a common cause with their father or their pastor and to be under his disposal to reach their father's God-given destiny. Ito ho ang ugali at karakter ng isang anak sa pananampalataya. Fully determined to fight for a common cause. Ibig sabihin, kung anong pinaglalaban ng kanilang pastor, ano ang mandato ng kanilang pastor, determinado sila. Hindi lang determinado, sobrang determinado na tapusin ito, okay, at tulungan ng kanilang spiritual father at gawing available ang kanilang sarili to be under his disposal kung saan sila i-assign, anong ipapagawa sa kanila. Ready sila because they are living and fully determined to fight for a common cause just to reach their father's God-given destiny. Maraming miyembro sa loob ng church, hindi alam ito. Naunawaan niyo, ha? Marami, nag-church lang talaga, tapos uuwi. Parang walang nangyari. Member ng Simbawi. Alam niyo Simbawi movement? Simbawi club? Simba, uwi. Yun lang. These are, kumbaga sa gamit, useless. They are not determined to fight for a common cause. 1 Chronicles 12:38, all these were fighting men who volunteered to serve in the ranks. They came to Hebron fully determined to make David king over all Israel. Just to give you a little background. Nung si Solomon ay namatay, nahati sa dalawang kingdom ang Israel, northern and southern kingdom. One kingdom, ay composed ng 10 tribes. Another kingdom, composed of 2 tribes. At naroon ang Judah, okay, na siyang kinabibilangan ni David. So makita natin, nung si David ay nalaman nila na tinawag ng Panginoon na magiging king ng Israel, ginawa ng mga taga-Judah, doon sa isang tribe, ay isang kingdom, ginawa nilang king si David. So mayroon pang 10. At kanilang in-influence yung mga mighty men, mga warrior doon sa 10 tribes, kasi may kanya-kanyang manok din yung mga yun eh. Kanilang in-influence at sila ngayon nagkaisa. And nung sila'y magkaisa, walang lumaban sa kanila. Nakita niyo? Leaders and workers, members, kailangan magkaisa kayo na suportahan ng inyong pastor. Huwag lang puro panalangin. Suportahan nyo talaga. Hindi lamang sa panalangin, maging sa presensya ninyo, maging sa mga kanyang inuutos na gagawin natin. Lalo na kung pinapagawa naman sa inyo ay gawain talaga ng Panginoon. Talagang suportahan nyo, fully determined to live for a common cause. Itong kulang sa maraming mananampalataya. Alam nyo, marami hong mga mananampalataya, bokya pagdating sa pagkaunawa tungkol sa operation ng church. What I am preaching and telling to you tonight is the accurate operation in the church. How to make yourself an asset and not a liability. You know, people na walang ginagawa sa loob ng church, pero member kayo ng church, wala kayong ginagawa, liability ho kayo. Hindi ho kayo asset. So maganda na ito malaman mo para mag-end yung 2021, alam mo, para pagdating ng 2022, magbago ka na. Okay? Hindi ka dapat liability, asset ka dapat.
Kung wala kang ginagawa, tumingin ka sa mga mata ko kapatid, pag wala kang ginagawa sa church nyo, 2021, para kang pakalat-kalat lang sa simbahan, lumapit ka sa pastor mo, magtanong ka. Okay, pastor, ano pong pwede kong maitulong? Ano pong pwede kong magawa para matulungan ko po kayo sa inyong mandato? At yun ngayon yung you are now living for a common cause, fully determined to fight for a common cause. Ano ba, pastor, ang pinaglalaban nyo? Ano bang maitutulong ko sa inyo? Ganun dapat, para hindi ka maging liability, kundi asset ka. Malinaw. Ang problema, hindi rin nagtatanong. Hinahayaan din ang sarili nyo na magpapakalat-kalat. Anong silbi mo? Pagpakalat-kalat ka, alam niyo, matagal na tayo nag-discipleship training. Okay? Sa isang training ang training hindi yan panghabang panahon. Sa mga uma-attend ng training, hindi habang panahon tinitrain kayo. Mayroon yung graduation. The moment you graduate sa discipleship training natin na ito, at ibang training ito, wala ito yung may mga module at mga step-step, wala. Our discipleship training is based on our spiritual dimension in order for us, biblical principles ang ating training that will establish and empower our faith to secure our victory. Napansin niyo So yung training, hindi yan habang panahon. Hindi ka habang panahon mag-training. Pagkatapos ng isang training, merong graduation. At pag nag-graduate ka dyan, yung lahat na natutunan mo sa training, i-apply mo yun. At pag nagawa mo na yun, magti-training ka uli, hindi para sa the same level, kundi sa next level. At pag natapos na naman yung training, apply mo uli hanggang pataas ng pataas ang stature mo. This is the purpose of this discipleship training na ginagawa natin. Malinaw ho? So they are fully determined to fight for a common cause. They fight together with their pastor. They do not fight on their own. They ask their pastor, ano bang paglalaban natin, pastor? Ano bang gagawin natin? Ano pong priority natin? You ask your pastor. Alam niyo, pagpasok ang 2022, pag hindi niyo pagagawin to, there will be shaking. Okay? At lagi niyong tandaan, ano ang purpose ng shaking? To remove the shakeable so that the unshakable will remain. Akala niyo kung ano yon? Materialis ho. Sino mga materialis sa loob ng church? Mga believers. And the pastor is kumbaga, in the spirit, si Lord Jesus Christ, di ba? Ang batong panulukan, the cornerstone. Sa cornerstone, doon ipapatong ang foundation. Intindihin nyo, sa mga marunong gumawa ng bahay, alam niyo sinasabi ko. Sa church, ang nagsisilbing cornerstone, of course, si Lord Jesus Christ, but represented by your pastor. Naintindihan nyo na? So if you want to be strengthened, you want to become unshakable, you should connect to the cornerstone. The representative, palagi ko sinasabi, the ambassador of the great cornerstone, which is the Lord Jesus Christ, is none other than His servant. Siguro mo naman ngayon, bago magtapos yung 2021, lumiwanag na talaga sa iyo. At nananalangin ako in the name of Jesus, maliwanagan yung inyong mga kaisipan at ang inyong espiritu. The representative of the cornerstone in the church where you belong is none other than the pastor. Kaya natin pinagpipilitan, sinasaksak sa inyong espiritu, strongly and accurately connect sa pastor mo. Kasi siya yung pinakapanulukan na doon ang pundasyon ng Diyos, nakatayo ka sa pundasyon ng Diyos, doon siya nakatayo, connect kayo sa poste na yan, kasi yan ang parang pinaka-sentro. Malinaw? At pag lahat ng kayo naman ng mga materialis, nakakonect kayo doon sa poste na nakatayo doon sa cornerstone, na nakatayo doon sa pinaka-sentro. Ano mangyayari? Which is si Kristo. Saan nakatayo ang pastor mo? Kay Kristo, sa sentro. At pag kumonekta kayo sa Kanya, pagdating ng shaking. Okay? Anong purpose ng shaking? To remove the shakeable. Who are the shakeable in the church? Those who are not strongly and accurately connected. Anong gagawin sa shakeable? Remove.
Nasa Hebrews 12 yan, 25 to 29. Basahin nyo. To remove the shakeable so that the unshakable will remain. Who are the unshakable? Strongly people, sons and daughters in the Spirit, who are strongly and accurately connected to their spiritual father. Malinaw. There will be shaking. Shaking will not stop. Bakit? Sabi ni Lord, once more. March 2022, nagkaroon ng shaking. Ang sabi ni Lord, once more. Hanggat hindi ma-purify ang church. Mga pastor, kung nakikinig po kayo sa akin ngayon, mga kapatid na rin, leaders, workers, members, kung nakikinig kayo sa akin ngayon, hanggat hindi na-purify ang church at mayroon pa rin shakeable, the shaking once more will happen. The message tonight is very clear. Conduct yourself according to the Word of God. Live your life according to the Word of God, according to the revelation that you've received tonight. Because the moment shaking will come, once more, okay? Kahit anong shaking, if you are unshakable, you will remain. But the moment you're not strongly and accurately connected to the center, okay, to the representative of that cornerstone, the moment shaking will strike, the shakeable will be removed. Malinaw? Alam niyo mga kapatid, madalas yun na siguro nabasa to mga verses na to, din yung mag-gets ang ibig sabihin. But tonight, God is so gracious to us to explain this so-called mystery, because ako naniniwala, pag ikaw ay matyaga at talagang masipag at devoted, consecrated ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, walang misteryo sa salita ng Diyos maging kay Kristo. Lahat i-reveal ng Diyos. Because the Lord Jesus Christ is the greatest revelation for all who believed in Him. Malinaw? So when shaking comes, kasi sinabi ni Lord once more mayroong shaking. Hanggat hindi ng Diyos makita ang church na refined, hanggat hindi ng Diyos makita at hindi ma-establish yung ideal level of relationship in the church, which is a father and son relationship, expect, pastors, expect people of God na mayroong shaking. Because God will not use that church, or the church, He will not use the church powerfully kung mayroon dyan shakeable na kasama. Kaya anong gagawin mo tonight? Kayong mga member, workers, and leaders, make a decision tonight before it's too late. Decide now to become a son or a daughter in the Spirit to your spiritual father. Pastor, kung ikaw din ay wala kang spiritual father, walang spiritual mentor, you better pray to God. Why? Because you cannot lead your people to a place that you have not been. Okay? Rich. Hindi mo pa narating. Madadala lang natin ang mga tao natin sa lugar na napuntahan na natin. That is why, pastors, you should be also a son, a good son, accurate son to your spiritual father or spiritual mentor, so that it will be easy for you to raise up your people to become sons and daughters. Else, the shaking will not stop. Malinaw? Malinaw. There will be shaking. Ulitin ko ha. The purpose of shaking is to remove the unshakable. Tinuturo namin palagi ni Pastor Wilbert palagi. Kausapin yung mga tao na pasaway, hindi nagsasubmit. Okay? Para mag-decide this time. Kahit hindi nakakausapin. Because God Himself will be the one to remove the shakeable. So that the unshakable, those who are strongly, accurately connected to their pastor, will remain. And if that happens, no more shakeable thing or people or materials in the church. Watch out. Because the Lord will going to use the church mightily. The book of Acts will be returned. Watch me now. Sa book of Acts,
Hindi pa sila ng Diyos talagang malakas ang ginamit. Naglinis ang Diyos. Kasi mayroong Sapphira, okay, at Ananias na naroon. Anong ginawa ng Panginoon? Tingnan niyo ha. Nagsinungaling kay Pedro dahil sa pera. Nakita niyo? Si Sapphira namatay sa pera. Tsaka si Ananias. Tingnan nyo ha, nagsinungaling sila. Nag-donate kasi si Joseph nag-donate, ng buong lupain niya, binenta niya, nilagay niya sa paan ng mga apostol para maggamit sa pag-advance ng kingdom. Nagbida-bida ito, tingnan nyo itong mga shakeable na to. Shakeable ito! Si Ananias sa Sapphira, mag-asawa, nangako rin sila na sila din ay magbibenta ng kapiraso. Samantalang si Joseph buong lupain. Sila kapiraso, nangako, lahat ng pinagbintahan, ilalagay sa paanan ng apostol. Nakuha niyo ha? Yan ang kanilang plano. Pero nag-uusap yung dalawa, nung makuha na yung pera, nag-uusap yung dalawa, ito lang sasabihin natin, hindi nila pala lahat ibigay, pero sabi nila, ibibigay nila ng buo. Nakita niyo? And the Lord dealt with them with a powerful shaking. On that very moment, na magsinungaling si Ananias, namatay. A few hours, dumating si Sapphira, namatay. See? Those who are not strongly and accurately connected to their leader, their spiritual father, and who are not connected to the mandate of God, instead, selfish. Why other people doesn't want to connect? Because of selfishness. Nakita nyo? Diyos ho ang kumilos. Dalangin ko sa gabing ito. If you know yourself, kapatid, you know yourself. If you are not a spiritual son or daughter to your spiritual father, you are shakeable. You are a shakeable material. When the shaking comes, sino mag-shake? Sino mag-initiate ng shaking? God Himself. Why? Because God doesn't want a shakeable material. God doesn't want an inaccurate believer. God doesn't want a person who is not living in an ideal level of relationship in the church. God will be the one to remove that person. Ananias and Sapphira was killed. And God said, He is the same yesterday, today, and forever. You know, this revelation, alam ko mayroong kinakausap ang Diyos sa inyo na nakikinig sa akin ngayon. Ganon ka-gracious ang Diyos sa iyo, kapatid, sa inyo. Ganon siya ka-gracious. But still, kung patigasin mo pa rin yung ulo mo at saka yung puso mo at hindi ka makikinig sa sinasabi ng Diyos ngayong gabi, sa shaking na darating, pag nakita mo at alam mo sarili mong shakeable ka, you will be removed. But those who are strongly and accurately connected to their spiritual father, to the carrier of their grace, they will remain. Because God is about to use the church powerfully. And He doesn't want shakeable materials to go with the unshakables. Ulitin ko. God doesn't want the shakeable materials, shakeable people who are not connected and fully determined to fight for a common cause together with their spiritual father. The Lord will be the one to remove them. Pastors, don't worry. Because through shaking, God will remove the shakeable. And the unshakable will remain. Those who are strongly and accurately connected. Kaya kami ni Pastor Wilbert paulit-ulit. You have to be strongly and accurately connected to the carrier of your grace so that you will be able to access God's grace, God's power and ability for you to do what God wants you to do and for you to become what God wants you to be. Because shaking will come anytime. But if you are strongly and accurately connected, you are a spiritual son to your spiritual father. No matter what intensity, no matter what kind of shaking will come, you will never be removed. Why? Because you are unshakable. Malinaw. But those who are shakeable, some of you are connected but loose ang connection. You are part of the shakeable. And the shakeable, once again, shakeable materials, shakeable things in the church,
in the kingdom of God will be removed. Pastors, no need to pray for them, no need to, no need to make a strategy. Let God be the one to do it. Kasi pag ang Diyos ang kumilos, walang sisiyan. That is why tonight, God is so gracious to all of you who are listening to me right now. God is bringing you to a valley of decision. You need to make a decision now. Okay? If God is speaking to you powerfully, yung iba sa inyo parang sinusunog yung puso nyo, grabe yung lagablab ng apoy, pakinggan mo na. Kasi oras na hindi mo pakinggan yan, pag yung apoy na yan ay namatay, mas malamig ka pa sa nguso ng pusa. Kaya yung iba, marami ng lamig. At kasunod ng panlalamig, backslide. Malinaw? Bakit nag-backslide ba yung iba, pastor? Kasi nakarinig ng salita ng Diyos, pilit na nagmamayabang at nilalabanan yung salita ng Diyos. Akala niya kakayanin niya. Kaya naging mas malamig pa sa nguso ng pusa. At pag nanlamig ka na, anong kasunod? Backslide. Okay? Klaro? Shaking will not stop as long na mayroong hindi strongly and accurately connected to the set man of the house and to the mandate that God had given him. The purpose why God bring you to the church where you are in right now. Because God wants you to become an asset, not a liability. One day, I know, according to Hebrews 12:25 to 29, shaking. Si Lord, hindi siya titigil sa pag-shake sa church. Hanggat mayroon siya nakikitang inaccuracies. So anong pakiusap ko sa inyo lahat ngayong gabi? Anong ini-impress ng God Holy Spirit sa atin ngayong gabi? Do not be a liability, but be an asset. Make a decision now. Nandiyan ka na rin lang naman sa simbang kinabibilangan mo. Ano pang ginagawa mo? Maging liability ka pa rin? Alam mo pag sabi liability? Inutil. Walang silbi. Ganun ba? Gusto mo? Wag ganun. Ayaw man asset. Pag sinasabing asset, napapakinabangan. Pag sinasabing asset, talagang pag may kailangan ang set man, ang spiritual father niya, first, kumbaga top of mind. Bakit? Maasahan eh. Pag sinasabing asset, maasahan. Pag sinasabing asset, nakakagaan sa kanyang spiritual father. Are you an asset or a liability? Tonight, you have to deal with yourself. Stop looking at others. Look at yourself tonight. Para bago mag-end yung 2021, alam mo na ang gagawin mo sa 2022. Because whether you like it or not, hindi ko alam kung first quarter, second quarter ng 2022, shaking will come. What's the purpose of shaking? To remove the shakeable so that the unshakable will remain. Pero sabi ng Panginoon sa mga sons and daughters in the Spirit, sons and daughters of their spiritual father, watch me now, those who are strong and accurately connected to their spiritual father, according to the word of God, you belong, or we belong, to an unshakable kingdom. And the kingdom of God, modeled by the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. He was a good, obedient, submissive son to his heavenly Father. The same pattern. Those who are sons and daughters, their spiritual father, they belong to an unshakable kingdom. So that when shaking comes, they will remain because they are unshakable. But shakeable people, not strong enough to be connected to their spiritual father, not mindful of the mandate, not mindful of the church, what the church is, what is going on, walang kaalam-alam, you are shakeable. One day, God will remove you. Tanong, pag na-remove, saan ka pupunta? Hindi ko na alam. Hindi ko po alam. Diyos lang ang nakakaalam. Pero yun lang masaklap, na-remove ka. Sa halip na manatili ka. Amen? So we discussed the journey of Elisha from ship to sonship. Okay, so based on 1 Kings 19, 1 Kings 19, 16 to 21, so mag-recap lang tayo. He was a ship
Okay, when Elijah called him or touched him, Elisha immediately left his oxen and ran after Elijah. Verse 20a. So makita natin, Elisha was a sheep. Ano? Pangalawa, he became a disciple or a student. 1 Kings 19:20b. So makita natin, Elisha turned away and from him and went back. So nagpaalam pa. So ganun nga siyang sabi ko ng karaan. So ang disciple naninimbang pa yan. Sumunod siya pero kailangan niya muna magpaalam. So marami pang tinitimbang. Which is naintindihan naman ni Elisha. Sabi niya, ni Elijah, hindi kita pipigilan. Pangatlo, when he returned, anong ginawa? He became a mentee servant or a minister. Sabi ng Bible sa 1 Kings 19:21, then he set out to follow Elijah and became his servant. Nakita niyo yung progress? From being a sheep, he became a disciple, a learner, a student, and then this time he became a servant or a minister. Okay, sa Nasbi ang sabi, then he arose and followed Elijah and ministered to him. Nakita niyo yung progress? Follower lang siya nung una, pangalawa, naging estudyante siya, then pangatlo, nagme-minister na. Okay, naglilingkod na. Kanino? Kay Elijah. Mga kapatid, linawin ko ito. Sa pioneering stage ng inyong church, pastor ho ang naglilingkod sa inyo. Napansin niyo ho? Binibisita kayo, inaalagaan kayo, lahat halos ginawa na ng pastor ninyo. Yan kasi yung kayo ay sheep pa lang. Kaya nga ang sheep alagain. Pero nung kayo ay nag-progress at lumago, naging estudyante na kayo ngayon. Tinuturo na ng pastor ninyo na hindi na dapat kayo alagaan. Dapat kayo, pag tumagal, nag-aalaga na sa iba. Pag marunong na kayo mag-alaga sa iba, ngayon, ang kasunod nyong gagawin, magiging servant naman kayo. Nino, kayo naman ang mag-aalaga sa pastor nyo. Malinaw. O, para mabilis mo maintindihan. Dali natin sa natural, di ba, na maliit ka. Wala kaming nagagawa. Pag gumawa na yung bata, mayroon akong apo dito maliit, pag gumawa, nagugulo ang buong tahanan. Puntahan lahat. Bakit? Anong problema? Pagkatapos, padididiin mo, isasayaw-sayaw mo, kasi minsan ayaw pang pumayag nang hindi mo isayaw. Alaga to the max. Masakit ang likod, masakit ang bewang, pagod na pagod ang mga braso ng mga magulang. Watch me now! Ngayon, nagiging bata na siya. Tinuturuan na ngayon maghugas ng plato, minsan nakakabasag, minsan hindi maayos yung pagbabanlaw, pero disciple na tinuturuan But once he become an adult or nasa 18, 20, iba na siya. Naglilingkod na siya. Siya na yung naghihilot sa tatay niya, siya yung nagdadala pa nakapagtrabaho, pag uwi, nagdadala ng pasalubong. Nag-iiba na ho. Naglilingkod na siya. Malinaw. At habang siya'y naglilingkod, naging anak, naintindihan niya na yung pagiging anak niya sa kanyang tatay, na kung anong kailangan ng kanyang tatay, siyang unang-unang nagpo-provide, at yung kanyang nanay at saka tatay, kinukuha niya ng insurance, kinukuha niya ng mga bagay na kung saan makakagaan sa kanila, makapag-alis ng stress sa kanila, lahat ng mga convenience, binibigay ng anak sa kanyang mga magulang. Naunawaan niyo ako? Kung nakatira mga magulang niya sa isang lugar na hindi sila komportable, hahanap ng paraan yung anak, ililipat yung magulang doon sa komportableng kalalagayan. Para matatanda na nga kayo, dapat ganitong kalalagayan. Nakita niyo sa natural? Same thing in the spiritual. Time will come that you should be the one also to take care of your pastor. Not at all times, kayo ang alagaan ng pastor. Kaya kayo pinapalago ng pastor nyo. Kasi darating ang panahon, tatanda ang pastor nyo, kayo naman ang bumawi sa pag-aalaga sa kanya. At yan ang ginagawa namin sa mentor namin. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, kung kayo ay napopossess nyo na yung spirit of sonship, katulad sa journey ni Elijah, he was a sheep, became a student, a disciple, now serving Elijah. For how many years? 14 years. Na naglilingkod kay Elijah. Inuutusan ni Elijah. Bakit? Para gawing kawawa? Hindi. Because being a servant to your pastor, it is a preparation for the transfer of legacy.
And this time, sa bandang huli, Elisha became a son to Elijah. In 2 Kings 2:11 to 12, verse 12, Elisha saw this and cried out, my father, the chariots of horsemen of Israel. Nakita mo yung progress niya? When he became a son, then the transfer of legacy happens. Yung pagiging mente niya, preparation, he is serving. Why? Because one day, somebody will take over his place. And that was Gehazi. Nakita niyo, mayroon talagang naglilingkod sa lingkod ng Diyos. Kasi ang lingkod ng Diyos, ang focus niya, makinig sa Diyos. Kunin ang mga sariwang mensahe ng Diyos. Ang inyong mga pastor, yan ang trabaho namin. Ngayon, kung kayo ay maging pasakit pa sa amin, iisipin pa namin, mag-iinarte pa kayo, mga miyembro, mga leaders, workers, paano kayo ang nagiging lumalabas na instrumento ni Satanas para bulabugin at guluhin sa pagpupokus ang pastor niyo para makuha yung tamang ipapakain sa inyo. Kasi alam ng Diyos tingnan niyo ako mabuti, alam ng Diyos yung mga darating na atake ng demonyo. Kaya ngayon, yung pastor niyo, tulungan niyo, alagaan niyo, suportahan niyo, para habang siya nagkukuha ng revelation, makukuha niyo yung tamang revelation para maibigay sa inyo, para pag-atake ng demonyong impacto, ano mangyayari? Hindi kayo maano at hindi kayo matatalo. Bakit? Bagkusipahin niyo lang yan, lampasahin niyo yan. Bakit? Kasi now word ang natanggap ngayon. Habang nag-aaral yung pastor, hindi makapag-focus dahil sa mga pasaway, matitigas ang ulo. Ilang ulit ang sinasabihan, hindi ginagawa. Ano mangyayari? Hindi na kanya makukuha ng puro. At pag nagturo siya sa inyo, ano mangyayari? Hindi puro. O pag tama ng atake ng demonyo, bulagta ka. Gets nyo na? Nag-gets ba? Kaya ang gagawin sa pastor, pipreserve nyo. Kaya nga meron turo sa Pastor Wilbert, pastor maker. Ang pastor maker, they surround their pastor. They protect their pastor. Why? Para wag may istorbo sa pagkuha ng kapahayagan. Kasi pag nakuha ng pastor yung tamang kapahayagan, yung now word ng Panginoon, pag naipasa sa mga tao, equip na sila para pag-atake pa lang ng demonyo. Tingnan niyo ako, hindi pwedeng unahan ng demonyo si Kristo. Nauuna palagi si Kristo. Nag-iisip pa lang ang demonyo, mayroon ng pangontra si Kristo. Kaya paggawa ng kanyang pag-execute ng kanyang malademonyong gawain para sirain ka, hindi na umubra. Bakit? Nababad ka na sa now word. Saan galing? Doon sa meditation ng pastor mo dahil hindi mo siya inistorbo. Maganda yung ating ending, year end, ganda. Gets nyo? Pero kung pasaway ka at naisip ka ng pastor mo, sira ang concentration niya, kasalanan mo. Okay? Hindi ka naging maingat. Maraming mga mananampalataya, di nila alam, ginagamit sila ni Satanas para guluhin ang pastor nila. You better listen tonight. You better fix yourself before it's too late. If you think malinaw sa'yo, yung iba sa inyo sinasabi ko, parang yung puso nyo sinisindihan, inaapoy, sinusunog. Alam na alam mo, ikaw ang tinutukoy ng Diyos. You are a shakeable believer in the church. You are not strongly, accurately connected. Talagang napaka-malisyoso ng utak mo, ang dami mong mga iniisip na kung ano-ano. You better stop now. Because when shaking comes, you will be removed, not by your pastor, but by God Himself. Tingnan niyo ako, Pag Diyos nang mag-aalis sa mga pasaway, ang sabi ng Hebrews chapter 6, imposible na silang makabalik. Magbasa kayo ng Bible. Because they have experienced the works of the Holy Spirit, they have tasted the gifts of the Spirit, the Word of God, but still they choose to rebel. They choose to make their heart, kumbaga, to harden their hearts. What happened? It is impossible. Alam niyo, pag Bible magsabing imposible, imposible talaga. God is so gracious to all of us tonight. He reminded us. Okay, so, journey ni Elisha, sheep, disciple, student, servant, hindi para siya pahirapan, kundi para siya ay
i-prepare. Okay? I-prepare saan? Sa transfer of legacy. Pagdating na ng sonship, the legacy was transferred to him. Number 4, they are willing to follow their father all the way, wherever he leads them to receive impartation in the Spirit. Following your pastor is not halfway, is not along the way, but all the way. Yan sinasabi ko uli, those who stay with us to the end, they are our partners in destiny. Pastor, mga pastor, pakiusap ko. Tingnan natin, sino yung nananatili sa atin hanggang katapusan. Pag sinasabi kong hanggang katapusan, through thick and thin situations. Kasi marami hong magstay, lalo pag may kainan, pag may celebration, walang question dyan, puno ang simbahan. Pero sa oras na dumanas na ng pagsubok ang iglesia, katulad na ng pandemic, maraming na-expose during the pandemic. Dahil dumating ang punto na nagkakaroon ng acid test ang loyalty. Alam niyo yung pandemic? Sulat ko to. One of God's purpose during the pandemic is to conduct a loyalty test to the people of God in the church towards their pastor. Not with God. Ano ba kayo? Not with God. Walang pakialam si Lord kahit loyal ka sa Kanya o hindi, Diyos pa rin siya. Hindi ka nakaka-apekto sa Kanya, kaibigan, kapatid. Kahit maging disloyal ka sa Kanya, magiging loyal ka sa Kanya, hindi nakakabawas at nakadagdag sa Kanyang pagiging Diyos because He is God forever. Alam mo ang testing sa pandemic? March 2020 up to now? God is conducting a loyalty check to every believer in the church towards His authorized, authentic ambassador, which is your pastor. And many are being exposed. At tandaan nyo, pag na-expose ng Diyos, mga pastor, kung nakikinig ka sa akin, alam niyo ang sinasabi ko, maraming na-expose kasi karamihan sumasama lang pag maayos, maganda ang sitwasyon. Pero pagdating sa gitgitan na, pahirapan na, challenge na, pag may mga kasama ka sa celebration na bumitaw, na-expose, yung loyalty nila wala sa pastor, kundi naroon sa sitwasyon at naroon sa celebration. They are connected to the activities but not to the man, the set man of the house. Ngayong gabi, maliwanag pa sa sikat ng araw. If you fail sa loyalty check na kinandak ng Panginoon, last March 2020 up to now, hindi pa huli. Pwede ka pang bumawi. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, pumunta ka sa isang sulok pagkatapos mo marinig tong mensahe na to ngayong gabi. Lalo na ikaw na talagang parang sinisindihan ng Lord yung puso mo, yung spirito mo. Pumunta ka sa isang lugar na tahimik, doon ka makipag-usap sa Diyos ng malalim. At magsabi ka sa Panginoon, Lord, gusto kong bumalik, gusto ko na minsan mo pa akong gamitin. Patawarin mo ako at hinayaan ko yung aking sarili na walang kakwenta-kwenta na sundin. And if you will do that, then you will be forgiven by God, then you will be able to return to your right place before it is too late. Because the moment na hindi ka makabalik, pagdating ng shaking, you are now part of the shakeable materials. When the shaking comes, shakeable materials or the shakeable will be removed. And the unshakable will remain. Kayo naman na mga unshakable will remain. Kayo naman na mga unshakable, huwag kayong pakampante sa inyong kalalagayan bilang unshakable. You have to strongly, more accurately and strongly connected to your pastor. Lalo nyo pang
tibayan. Dagdagan nyo pa yung connection, tsaka accurate, tsaka strong connection. Why? Because there is a word that is very dangerous in that verse, Hebrews 12:25-29. The word once more. The word once more will be executed by God, not to destroy you, unshakable, not to destroy you, but to bring you to the higher level. Until one day, you will see yourself standing, raising up the banner, declaring, I am more than conqueror. I am more than a conqueror through Christ Jesus, our Lord, who loved me and gave himself for me. Shaking will not stop. Sa mga unshakable, who belong to an unshakable kingdom, shaking will not stop. But the good news is to bring you higher, to the next level or dimension. Bad news sa mga hindi strong and accurately connected sa kanilang spiritual father o sa kanilang pastor. Because you belong to the shakeable group. And every time shaking will come, the shakeable will be removed and the unshakable will remain and will be brought by God to the next level. Mga kapatid, this is the word of God for all of us tonight. I hope and pray sasamahan niyo ako sa Thursday because we will about to discuss more of this. I know itong closing natin sa year 2021. Mayroon pa tayong ilan pa? Okay, I think mayroon pa tayong 3 session. Ready kayo, mga kapatid. Pabaon ni Lord. Okay, 3 session. Thursday, next Thursday, and then may isa pang Tuesday, Thursday. Okay, next Tuesday, Thursday, huwag kayong mawala. Kasi the remaining 3 sessions will become a pabaon. Alam niyo, pag sabing pabaon, huwag niyong mamiss. Kasi yan ang bibit-bitin niyo pagpasok niyo sa 2022. Hope to see you this coming Thursday and the remaining 2 sessions. So 3 sessions lahat yan. Invite your friends. Alam ko, Christmas na yan. Huwag naman ho tayo sinasabi nga ni Pastor Wilbert, puro na lang tayo makakumbaga earthly yung celebration. Hindi ho ako nagsasabing bawal yun. Tama ho. Pero again, tama ho yan, pero mas piliin nyo yung mas tama. Ang tumanggap ng sariwang mensahe mula sa Diyos, lalo na itong remaining 3 sessions, because these are preparations for our journey in 2022. Get ready, because the Lord has so many things to give you. But you must be willing. Tonight, as we end, kung kayong kinakausap ng Diyos ngayong gabi, look for a place where you can speak to God one-on-one. A place where you will be alone with God. Speak to God. And then ask Him. I-reveal ka. Huwag ka sabihin, Lord, I search my heart. No. Ang sabi ni David, search my heart, O God. Let God be the one to search your heart, because if He is the one searching, He will also be the one to reveal it to you. Once ang reveal sa'yo ng Diyos, respond right. Sabi ni Pastor Wilbert palagi, respond right and yield to His dealing. Else, you will become shakeable, and when the shaking comes, you will be removed. But the moment you respond right and yield to the dealing of God, to the dealings of God, then you will become unshakable. And when shaking comes, you will remain, and you will be brought back by God, or brought by God to the next and higher level. God loves you. I love you all with the love of the Lord. This is the word of God. Let us respond to Him and yield to His dealings. Your table will never run out of food. There will be abundant food in your table, and all the works of your hands will be blessed by the Lord. This is my prayer and declaration, and I decree it in the Spirit in Jesus' powerful name. All of the blessed people of God declare, Amen and Amen. Shalom! To you and your family, we wish you a Merry Christmas. Let it be full of celebrating and full of our God's blessing.
So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you Merry, Merry Christmas. And to you a Merry, Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a Merry, Merry Christmas to you. With the spirit of giving, we wish you a Merry Christmas. Let's fill this house with celebration as we remember Jesus. So let's come together now.